Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isa sa pinakamahalagang aral na dapat nating matutunan ngayong panahon ng Kwaresma ang tinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad sa ating ebanghelyo. Pinakamahalagang aral. Ito ang aral tungkol sa panalangin. Sabihin nyo nga po, panalangin. Kahapon, yung mga nandito po kahapon, naalala nyo pa ba yung aral na tinuro sa atin kahapon? Ano yun? Ayun. Bagsak ka ngayon, no? Naunahan ka, no? Malasakit, no? Naalala mo na? No? Malasakit, galing sa dalawang Tagalog na salita na mala at medyo lutang ngayon si natin, no? Lay minister natin, no? Iniisip pa niya yung nawawalang cellphone ng kanyang anak, no? Malasakit. Malasakit. Nang ibig sabihin, parang sakit. Parang sakit. Hinamon ni Jesus ang kanyang mga alagad na magbigay sa kapwa. Dahil anumang ginagawa natin sa ating kapwa, ay siyang ginagawa natin kay Jesus. Ano yon? Magpakain, magbigay ng maiinom, damitan ng kapwa, patuloyin ang walang mga tahanan, at dalawin ang mga nasa bilangguan at may sakit. Kahapon yon. Matapos tayong turuan, tumugon sa ating kapwa. Ngayon naman, tayo ay tinuturuang tumawag sa Diyos.
tumawag sa Diyos ng Ama namin. Ito ang pinaka-popular na panalangin sa lahat dahil si Jesus mismo ang nagturo. Kay Jesus mismo galing sa sarili niyang salita, sa sarili niyang kaisipan, nabuo ang panalangin ito. Kaya naman kapag binabanggit o dinadasal natin ang panalangin ito, salita mismo ni Jesus ang ginagamit natin. Kaya naman, bilang kapatid si Jesus, ang pagtawag sa Diyos ng Ama namin ay nagbubukas sa atin para maging kapamilya ng Diyos. Kapamilya ng Diyos. Ang sarap maisip na ang Diyos ay parte ng ating pamilya. At parte tayo ng pamilya ng Diyos. Bilang pamilya, alam mong pwede kang iwan ng lahat, pero hindi ng iyong pamilya. Ganyan ba yung mga pamilya nyo? Hindi nang iiwan? Hello. Yung iba hindi, no? Kaya yun nakakalungkot. Kasi dapat ang pamilya hindi nang iiwan. Pipiliin ka lagi. Pero kahit ganun ang ating mga pamilya, ang Diyos bilang pamilya, hindi tayo iiwan. Hindi tayo tatalikuran. Talikuran ka man ng lahat. Kanya ng isang pamilya. At kung hindi ganyan ang iyong pamilya, sa Diyos, makakahanap ka ng pamilya. Kaya hindi ko masisi yung iba, no, kapag laging nasa simbahan. Totoo naman, 'di ba? Kapag nagrereklamo yung mga anak nyo, no, ma, lagi ka na lang nasa simbahan. Sabihin nyo, pagtanda nyo, iiwan nyo ako. Pero yung simbahan, hindi. Yan ang sagot ha. Ganyan ang sagot ha. Tinuturuan ko na kayo, no? Kasi pagtanda nyo, iiwan nyo naman ako eh. Ha? Pero yung simbahan, hindi. Kaya hindi ko iiwan ang Diyos. Ganyan ang mga sagutan, no? Pagka lagi nagrereklamo ang inyong mga pamilya, no? Ang pamilya, hindi kayo iwan. Kaya nga isang patunay, ang pagsasabi natin na bigyan tayo ng kakanin sa araw na ito. Tingnan mo na, ibig sabihin, araw-araw tayong lalapit at hihingi. At araw-araw kang didinggin ng Diyos. Hindi tayo tatalikuran ng Diyos. Maaring tayo pa ang tumalikod o tatalikod sa Diyos. Pero ang Diyos, hindi. Dahil isang pamilya, hindi tayo ipapahamak. Kaya nga, sinama ni Jesus ang salitang, "Huwag mo kaming ihaharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo kami sa masama." Di ba? Yan ay nagpapakita na hindi tayo ipapahamak ni Jesus. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kung ganito tayo magdasal, ganito rin dapat ang pakitungo natin kay Jesus. Ang Diyos, ang Ama, at tayo'y mga anak. Si Jesus ang ating kapatid. At dahil Ama natin ang Diyos, ibig sabihin, susunod tayo sa Diyos. Hindi tayo ang masusunod. Hello, ulitin ko. Susunod tayo sa Diyos at hindi masusunod. Tatawag tayo sa Kanya araw-araw, hindi lang kung kailan may kailangan. Hihingi tayo ng gabay sa mahigpit na pagsubok at huwag tayong pababayaan. Pero bilang pamilya, hindi dapat natin pinababayaan din ang bawat isa. Ganyan ang isang pamilya. At ganyan ang Diyos. At yan ang tinuturo ng panalangin ni Jesus. Ang panalangin ng Ama namin.
Mga kapatid, sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus, paraan at paalala sa atin na ang Diyos ay ating Ama, kung saan araw-araw tayong aasa at tatawag na huwag tayong pababayaan. Amen? Amen.